Sa isang lumang baryo sa Siquijor, noong ika-19 siglo, biglang sumulpot ang isang misteryosong babae na nagngangalang Maria. Walang nakakaalam kung saan galing siya, mga bulong-bulong lamang ang naglalahad na mula sa malalim na kagubatan ng isla, dala ang amoy ng bulaklak na nakalulunod at ang tunog ng mga bulong na hindi naririnig ng tainga ng tao. Kinupop siya ng isang matandang mambabarang, isang babaeng kilala sa pagiging matindi at mapanganib, na ang mga mata ay parang dalawang itim na butas na sumisipsip sa kaluluwa. Doon, sa madilim na bahay ng matanda, nagsimula ang buhay ni Maria bilang isang kinakapatid ng dilim. Sa Siquijor, namuhay si Maria at doon niya nakilala si Antonio, isang mayamang mestizo na Espanyol na dumating bilang dayo. Si Antonio ay matangkad, mapuputi ang balat, at may mga mata na parang ginto sa ilalim ng buwan, ngunit ang mga bulong-bulong ay nagsasabi na ginayuma siya ng matandang mambabarang upang mahulog sa pag-ibig kay Maria. Sa kabila ng mga haka-haka, nagpatuloy ang pag-ibigan nila at ipinagbuni ng mga simoy ng hangin ang kanilang unyon. Nagkaanak sila ng dalawa, si Isabela, ang panganay, na may kagandahang parang engkanto na lumalabas lamang sa gabi, at si Sofia, ang bunso, na may ngiti na parang kutsilyo na nakatago sa dilim. Hindi madali ang buhay ng magkapatid. Ang imahe ng matandang mambabarang na kumupop sa kanilang ina ay parang sumpa na sumusunod sa kanila. Mga bulong-bulong na si Maria ay ang unang aswang na kumain ng kanyang sariling sanggol na patay na bago pa man makahinga ng buhay. Ang mga kapitbahay ay tumitingin sa kanila na may takot na parang mga hayop na naghihintay ng biktima. Lalo na nang mag-asawa si Maria kay Antonio, ang mga tao ay nagsabing ginamit ng matanda ang barangan upang ikabali sa lalaki ang puso, na ang dugo nito ay parang alak na nagpapalasing sa pag-ibig na walang hanggan. Ngunit maayos muna ang pamumuhay nila. Si Antonio ay isang mensahero ng hari, bihasa sa mga wika ng mundo, English, Chinese, French, at madalas siyang tinutawag pabalik sa Espanya upang magtalakay sa mga lihim ng mga hari. Isang araw, kinailangan niyang bumalik, dala ang pangako ng mabilis na pagbabalik. Lumipas ang mga buwan, walang balita. Si Isabela, ang batang panganay, ay umaasa araw-araw, nakatayo sa pintuan, nakikinig sa bawat yugyug ng dahon, na baka ito ang hakbang ng ama. Mga beses na sinubukan ni Maria na magtanong sa mga pari, ngunit walang sagot. Hanggang sa maawa ang isang pari na may dugong katutubo. Sa kanyang pagbisita sa Espanya, hinanap niya si Antonio. Bumalik ang pari na may balitang parang kidlat na sumisira sa kaluluwa. Namatay na si Antonio ilang buwan na ang nakalipas, pinatay sa isang pananambang sa gitnang silangan. Si Antonio ay biktima ng mga hindi gustong makalat ang Kristyanismo, sinaksak ng mga kutsilyo na matalim na parang ngipin ng demonyo, at ang kanyang dugo ay dumaloy sa buhangin na parang ilog ng apoy. Hindi kinaya ni Maria ang balita. Ang kanyang mga mata, na dating maliwanag, ay naging itim na parang gabi na walang bituin. Nawala siya sa sarili, nakatitig lamang sa kawalan, ang kanyang balat ay nagsimulang maging malamig na parang patay na. Sinubukan ng matandang mambabarang na gamutin siya, ngunit walang gumana. Si Maria ay nagkulong sa bahay, tahimik na parang multo na naghihintay ng oras ng paghihiganti. Ang magkapatid na Isabela at Sofia ay lumaki sa ilalim ng alaga ng matanda, na ang mga kwento nito ay puno ng sumpa at barangan. Lumipas ang mga taon, at ang mga dalaga ay naging maganda, ang kanilang balat ay parang perlas sa ilalim ng buwan, ang kanilang buhok ay parang mga hikaw ng gabi. Ngunit ang mga lalaki ay lumalayo, takot sa matanda na kilala sa pagiging mabagsik, mga residente na nawawala sa gabi, na ang mga katawan ay natatagpuan na may mga sugat na parang kinagat ng mga hayop na hindi kilala. May mga matapang na sumubok, mga lalaking gustong subukan ang sumpa, ngunit ang kapalit ay ang kanilang buhay. Ang matanda ay hindi nagpapatawad, ang kanyang barangan ay nagiging mga anino na sumusunod sa mga kalaban, na humihigpit sa leeg hanggang sa maging bughaw ang balat at tumigil ang hininga. Dahil doon, ang mga taga-baryo ay umiiwas sa mag-anak, na naglalakad na parang mga multo sa gilid ng daan. Tuwing makikita sila, ang hangin ay lumalamig, at ang mga dahon ay nananatiling matigas na parang natatakot sumuko sa hangin. Nang mamatay ang matanda, dala ang kanyang mga lihim sa hukay, nawala ng tagapagtanggol ang magkapatid. Ngunit bago siya mawala, iniwan niya ang isang malaking kayamanan, mga ginto at salapi mula sa kanyang mga parokyano, na ang mga serbisyo nito ay hindi lamang gamot kundi mga sumpa na nagiging katotohanan. Panatag na ang magkapatid, hindi na kailangang mag-alala sa gutom.
Ngunit ang mga lalaki ay muling lumapit, ngunit ang mga dalaga ay mailap na may alaalang ng mga pagtataksil sa nakaraan. Si Maria ay nanatiling nakulong sa madilim na silid, ang kanyang katawan ay buhay ngunit ang isip ay patay, parang isang bangkay na naghihintay ng pagbuburyo. Hindi na siya kumakain ng normal, ang kanyang pagkain ay mga anino ng alaala, at ang kanyang hininga ay mabigat na parang hangin mula sa libingan. Ang mga kapatid ay natutong magbasa, magsulat, at magbilang mula sa ama, na ang aral nito ay parang mga talisman laban sa mundo. Sa lahat ng mga manliligaw, ay isa na nagbago sa puso ni Isabela, si Rafael, isang binatang anak ng mayamang negosyante. Si Rafael ay matyaga, ang kanyang harana ay parang mga awit ng mga engkanto na sumusuyo sa gabi. Unti-unti, lumambot ang puso ni Isabela, ngunit ang magulang ni Rafael ay hindi pumayag. Hayagan nilang inabot ng mga paratang, na ginagayuma siya ni Isabela, na ang kanyang pag-ibig ay hindi tunay kundi isang sumpa na nagpapalabas ng mga dila ng apoy sa gabi. Lumaganap ang mga bulong-bulong, na si Isabela ay mambabarang tulad ng kinagis ng lola. Ang mga kapitbahay ay muling nagsimulang kamuhian sila, ang kanilang mga tingin ay parang mga karayom na sumusugat sa balat. Isang araw, nagkaharap si Isabela at ang ina ni Rafael sa bayan. Ang mga salita ng ginang ay parang mga lason, aswang kang babae, kumakain ng kaluluwa. Nagalit si Isabela, ang kanyang mga mata ay nagningas na parang uling. Kung hindi ka tumigil, bulong niya, hindi mo makakalimutan ang susunod na gabi. Nagtagisan sila ng tingin, at ang ina ni Rafael ay tumakbo, ang kanyang puso ay tumitibok na parang hudyong naghihintay ng kamatayan. Mula noon, umiiwas ang magulang ni Rafael. Ngunit ang mga insidente ay dumadagsa, mga pamilya na naagrabyado, mga hayop na namamatay ng biglaan, na ang mga sugat ay parang kinagat ng mga kuko na hindi ng tao. Si Isabela ay alam na hindi siya ang gumagawa, ito ay ang kinagis ng lola, na ang espiritu ay nananatili sa gabi, nagbabarangan mula sa hukay. Minaisip ni Isabela na sana'y natutunan niya ang mga lihim na iyon, upang ipamahagi ang hustisya sa mga umaapi sa kanila. Ngunit si Rafael ay hindi tumigil. Sa kabila ng mga pagtutol, ipinaglaban niya ang pag-ibig. Dumating ang araw na sinagot na siya ni Isabela, at halos araw-araw ay nasa bahay niya. Naging katulong siya sa mga gawain, ngunit sa gabi, ang kanilang pag-ibig ay nagiging apoy na hindi mapapatay. Hindi naglaon, nagbuntis si Isabela. Walang pagdadalawang isip si Rafael, tinanggap niya ang responsibilidad, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na parang liwanag sa dilim. Nang ipaalam ni Rafael sa magulang ang plano ng kasal, sumabog ang galit nila. Aswang ang ina niya. Kumakain ng tao sa gabi, sigaw ng ina, ang kanyang mukha ay naging parang maskara ng takot. Gusto nilang sugurin si Isabela, ngunit naalala nila ang babala, ang mga mata ni Isabela na parang mga butas ng impyerno. Kaya tinutukan nila ang pagpigil kay Rafael, mga pananabik, mga pagbabanta ng pagtatakwil. Ngunit si Rafael ay matigas na parang bato. Kung iyan ang gusto nyo, gawin nyo. Matagal ko nang gustong malaya. At nangyari nga, nagpakasal sila ng lihim, na tanging si Miguel, ang kapatid ni Rafael, ang dumalo. Sa Kapitolyo, sa harap ng pari, nagpalitan sila ng sumpa na parang mga tanikala ng kapalaran. Pagkatapos, kumain sila ng maikli, ngunit ang hangin ay mabigat na parang naghihintay ng dugo. Iniiwasan ni Isabela ang ina sa kasal, ngunit nagpaalam siya kay Maria, na ang basbas nito ay parang bulong ng hangin mula sa libingan. Walang tulong mula sa magulang ni Rafael, ni isang kusing. Si Miguel lamang ang tumutulong, dala ang mga gamit at pera, na ang kanyang mga mata ay puno ng awa at takot. Nagsimula si Rafael ng maliit na negosyo na may tulong ni Miguel. Tiniis niya ang kahirapan upang mapanatili ang pamilya. Si Maria ay nanatiling nakulong, ang kanyang silid ay madilim na parang sikmura ng lupa, na may sariling banyo at pagkain na inihahanda ni Sofia. Hindi na lumalabas siya, ngunit ang kanyang presensya ay parang anino na sumusunod sa bawat hakbang. Ligtas na ipinanganak ni Isabela ang kanilang lalaking anak, si Mateo. Hirap silang humanap ng kumadrona, mga matanda na tumatangging lumapit, na ang mga bulong-bulong ay nagsasabing ang pamilya ay dala ng sumpa. Napilitan si Maria na lumabas, ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang mga mata ay madilim na parang poso ng dugo. Gamit ang matalas na bagakay, pinutol niya ang pusod, ang tunog ay parang hikbi ng sanggol na nawawala. Hinalikan niya si Mateo sa noo,
ngunit ang kanyang labi ay malamig na parang yelo. Bumalik siya sa silid, ngunit binilinan si Rafael na maglaga ng bulaklak ng kawayan para sa pagbawi at dahon ng bayabas para sa sugat, mga gamot na mailasan ng lupa at dugo. Ngunit hindi tumigil ang magulang ni Rafael. Patuloy ang paninira, mga kwento na si Isabela ay nagiging aswang sa gabi, na ang kanyang ngipin ay nagiging matulis na parang mga tinik ng rosas na may dugo. Lumipas ang mga buwan, at si Mateo ay lumaki, ngunit ang baryo ay dumanas ng tigyawat, isang salot na nagpapalaki ng mga sugat na parang mga sugat ng halimaw, na ang mga biktima ay namamatay na may mga mata na nakabuka sa takot. Ipinagkalat ng ina ni Rafael na si Isabela ang ugat, na ang kanyang dugo ay lason na kumakalat sa hangin. Dahil sa kawalan ng bakuna, maraming namatay, lalo na ang mga bata, na ang kanilang mga katawan ay nagiging payat na parang mga buto na kinain ng dilim. Ang galit ay sumabog, ang baryo ay nagsimulang sisihin ang pamilya ni Isabela, na ang bawat kamatayan ay parang sumpa mula sa kanila. Naging pandemya ang tigdas at ginamit ng magulang ni Rafael ang pagkakataon. Sila ang salot, sigaw nila, at ang mga tao ay nagsimulang magtipon, na ang kanilang mga mukha ay puno ng galit na parang mga maskara ng demonyo. Isang gabi, sumugod sila sa bahay ni Isabela. Ang mga bato ay lumipad na parang mga ulo ng mga multo, na sumusugat sa dingding at balat. Si Rafael ay sumangga, ngunit ang mga tao ay nalason na ng mga bulong, pinigilan niya sila, ngunit si Miguel ay sumigaw ng katotohanan, sakit ito, hindi sumpa. Ngunit huli na. Ang galit ay sumabog tuluyan, pumasok sila sa bahay, na ang kanilang mga hawak ay mga pamalo at matutulis na kahoy. Patayin ang mga aswang, ang sigawan. Naiiyak si Rafael, inutusan niya si Isabela, Sofia, at Maria na tumakas sa kagubatan, bit-bit si Mateo. Dumaan sila sa likod, ang mga sanga ay sumusugat sa balat na parang mga kuko. Si Rafael ay nanatili, sumasangga ng katawan, ngunit ang mga palo ay tumama sa kanya, 1, 2, 3, hanggang sa bumagsak siya, ang kanyang dugo ay dumaloy sa lupa na parang ilog ng pulang buwan. Si Miguel ay hinatak ng mga kamag-anak, ngunit nang makita niya ang kapatid, ang kanyang puso ay sumabog sa galit. Tumakas ang pamilya sa kagubatan, ngunit walang pagtataguan, ang mga sigaw ay sumusunod na parang mga mabagsik na hangin. Sa wakas, si Maria ang nagdesisyon. Tumakas kayo, bulong niya, at sa unang pagkakataon, nagbago ang anyo niya. Ang kanyang balat ay nagiba, nagiging parang balat ng paniki na may mga ugat na itim, ang kanyang mga kuko ay naghaba, matulis na parang mga talib, ang kanyang mga ngipin ay nagiging matulis, na mailaway na itim na parang lason. Sinyas niya sila na umalis, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na parang dagat ng dugo. Tumakbo si Isabela at Sofia bitbit si Mateo, patungo sa simbahan. Kumatok sila at ang pari, ang parehong tumulong noon, ay nagbukas. Inilahad nila ang kwento, ang kanilang mga boses na nanginginig na parang mga dahon sa bagyo. Sandali lamang, sabi ng pari, at inako niya si Mateo, na ang iyak nito ay parang sigaw ng nawawalang kaluluwa. Nag-alok siya ng kukup-kup, ngunit ang isip ni Isabela ay kay Rafael. Bumalik sila sa kagubatan, at doon nila nakita ang bangungot, si Maria, sa anyo ng aswang, na lumalaban na parang demonyo mula sa impyerno. Ang mga taga-baryo ay sumusugod, ngunit si Maria ay lumundag, ang kanyang mga kuko ay sumusugat sa laman, na nag-iiwan ng mga sugat na dumudugo na parang mga ilog ng apoy. Napatay niya ang ilang, ang kanilang mga sikmura ay binubuksan na parang mga supot ng karne, ang kanilang mga utak ay nagiging putik sa lupa. Ngunit natamaan siya ng matulis na kawayan na tumatago sa kanyang tagiliran na parang kidlat. Lumundag siya paalis, ang kanyang dugo ay itim na parang tinta ng gabi. Nagpatuloy ang magkapatid sa paghahanap at sa isang yungib, madilim, basa, na may amoy ng kamatayan, nilang natagpuan si Maria, naghihintay ng wakas. May sumpa ako, bulong niya, ang kanyang boses na parang hangin mula sa libingan. Kailangan niyong tanggapin ito. Gusto ko nang makapagpahinga, makasama si Antonio. Bilang panganay, inako ni Isabela ang sumpa. Sumigok si Maria at lumabas ang mutya, itim na parang puso ng gabi, na may amoy ng bulok na laman. Lunukin mo, sabi niya at walang pag-aatubili, nilunok ni Isabela. Sa sandaling iyon, namatay si Maria, ang kanyang mga mata ay pumikit na may ngiti na parang nakita na niya ang pag-ibig na nawala. Masaya si Isabela para sa ina. Ngunit ang mutya ay simula ng kanyang bangungot.
Naglibing sila kay Maria sa yungib, na ang lupa ay basa ng dugo at pawis, na ang mga uod ay sumisilip na parang mga mata ng mga patay. Sa madaling araw, bumalik sila sa bahay at doon, sa lupa, ang bakas ng dugo ni Rafael. Si Miguel ang lumabas, ang kanyang mukha ay basa ng luha. Patay na siya, bulong niya. Gumawa siya ng lahat para sa inyo. Bumagsak si Isabela sa lupa, ang kanyang ulos ay parang sigaw ng mga nawala sa dilim. Sinabi ni Miguel na huwag sayangin ang sakripisyo. Kunin mo ang pera mula sa lola at tumakas. Palakihin mo si Mateo malayo rito. Bitbit ang kayamanan, tumakas sila. Si Miguel ay nag-iwan ng bangkay ni Rafael sa kanyang bahay, upang maimbalsamo. Sa madaling araw, sa tulong ng mga kamag-anak, nakita ni Isabela ang asawa sa huling pagkakataon. Pigil hininga, hinagulgol niya ang malamig na katawan, hinaplos ang mukha na payapa ngunit walang buhay. Hinalikan niya siya, ang kanyang luha ay tumutulo sa balat na parang dugo. Bakit, bulong niya, naalala ang lungkot ng ina. Ngunit hindi niya iniwan si Mateo, sa halip, iniwan niya ang pera sa pari upang alagaan ang bata. Ang kanyang puso ay puno ng galit, sino ang utak? Hindi niya gustong paniwalaan na ang magulang ni Rafael, ngunit ang lohika ay nagpapaikot sa kanyang isip tulad ng mga uod sa bangkay. Sa malayong bundok, sa isang abandonadong dampa na may dingding na parang mga buto ng patay, tumira sila pansamantala. Sa kabilugan ng buwan, nagbago si Isabela. Ang mutya ay sumabog sa kanyang loob, ang kanyang balat ay nag-init, ang kanyang mga ugat ay naging itim na parang mga ugat ng puno ng kamatayan. Nagiging yanggaw siya, ang kanyang mga ngipin ay naghaba, ang kanyang dila ay nagiging mahaba at matulis na parang kutsilyo na mailasa ng dugo. Ang pagkauhaw ay hindi mapigil, parang apoy na kumakain sa kanyang kaluluwa, na nag-udyok sa kanya na kumain ng laman at dugo. Sa unang gabi, pumasok siya sa gubat, ang kanyang mga hakbang ay walang tunog na parang multo. Nakahanap siya ng hayop, isang usa na ang mga mata ay nagninga sa takot. Lumundag siya, ang kanyang mga kuko ay sumusugat sa lalamunan, at sinipsip niya ang dugo na mainit at matamis na parang alak ng mga Diyos ng dilim. Ang tunog ng pagkagat ay parang musika ng gabi, ngunit pagkatapos, ang guilt ay sumusunod na parang mga anino. Ilang gabi ang lumipas, na ang bawat pagbabago ay nagiging mas matindi, ang kanyang mga mata ay nagiging pula na parang dugo ng buwan, ang kanyang buhok ay nagiging parang mga galamay na sumusunod sa hangin. Sa wakas, natutunan niya ang kontrol, ang galawan ng aswang, na nagbibigay sa kanya ng lakas na lumipad sa gabi, na ang kanyang mga pakpak ay walang tunog ngunit mabilis na parang hangin ng bagyo. Sa isang gabi, bumalik siya sa baryo, lumilipad patungo sa libing ni Rafael. Mula sa bubungan, napagmasdan niya ang kabaong, ang mukha ng asawa ay payapa, ngunit ang kanyang puso ay sumasakit na parang sinasaksak ng sariling kuko. Nagbaliktanaw siya sa mga alaala, ang harana sa ilalim ng bituin, ang unang halik na parang sunog sa balat. Ngunit ang realidad ay masakit, hindi man lang sila nagkaroon ng mahabang panahon. Sa huling sandali, sinabi niya sa hangin, hindi magtatagal, magkikita na tayo. Sa gubat, dinig niya ang mga usapan ng matatanda, sila ang magulang ni Rafael ang maisala, sila ang nagsulsol. Biglang sumabog ang galit sa kanya, parang apoy na hindi mapapatay. Sila ang puno ng lahat, ang mga biyanan na nagtanim ng galit sa mga puso ng mga tao. Nagsimula ang paghihiganti. Sa mga sumunod na gabi, ang baryo ay naging parang libingan, sunod-sunod na patayan, na ang mga biktima ay mga taong sumugod noong gabing iyon. Ang mga katawan ay natatagpuan na may mga sugat na malalim, na ang laman ay kinakain na parang kinagat ng mga hayop mula sa impyerno. Ang kanilang mga mata ay nakabuka, puno ng takot na walang hanggan. Ang mga bulong-bulong ay lumaganap, si Isabela ang aswang. Kumakain siya ng mga kaluluwa sa gabi. Maraming tumakas, ngunit si Isabela ay hindi tumigil. Sa wakas, dumating ang oras ng mga biyanan. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, lumipad siya patungo sa kanilang bahay. Ang ina ay nagising sa amoy ng dugo, at nang makita niya si Isabela, ang mga mata pula, ang buhok mahaba at gumagalaw na parang mga ahas, halos mawala ng hininga. Lumundag si Isabela, ang kanyang buhok ay pumulupot sa liig ng ginang na parang mga galamay ng dagat, na humihigpit hanggang sa maging bughaw ang mukha at maglabas ng mga tunog na parang huling hininga ng nalulunod. Pumasok ang ama, ngunit ang mahabang dila ni Isabela ay sumakal sa kanya, na ang lasa ng takot ay matamis sa kanyang mga labi.
Binalibag niya sila sa dingding, ang mga buto ay sumasabog na parang mga sanga ng puno sa bagyo. Nagmamakaawa sila, ngunit ang mga salita nila ay parang hangin sa dilim. Kayo ang pumatay sa kanila, sigaw ni Isabela, ang kanyang boses na parang yabag ng kuliglig mula sa libingan. Sinumbatan niya sila sa pagkamatay ni Maria, ni Rafael, ang dugo ng kanyang pamilya ay sa kanila. Walang awa, ang kanyang mga kuko ay sumusugat sa kanilang dibdib, na nag-iiwan ng mga sugat na malalim na parang mga butas ng impyerno. Ipinasok niya ang dila, sinipsip ang dugo na mainit at puno ng galit, hanggang sa maging malamig ang kanilang mga katawan. Iniwan niya sila doon na ang kanilang mga mukha ay hindi na makilala, parang mga maskara ng kamatayan. Si Miguel, nang makita ang mga bangkay, ay nalungkot ngunit alam niya ang maisala. Naglibing siya sa kanila katabi ni Rafael, ngunit ang kanyang puso ay puno ng galit. Babalikan kita, bulong niya sa puntod. Sinimulan niya ang pagtugis kay Isabela, na sumusuyod ng baryo at gubat, na ang bawat hakbang ay puno ng galit na parang apoy. Sa wakas, natagpuan niya ang dampa sa burol. Sa liwanag ng gasera, nakita niya ang magkapatid. Puwersa niya ang pinto, at si Isabela ay nagbago, ang kanyang anyo ay mas matindi, na ang mga galamay ay gumagalaw na parang mga buhay na ahas. Si Sofia ay natulala, ngunit inutusan ni Isabela na tumakas bitbit ang pera, at huwag sabihin ang tungkol kay Mateo. Nang mag-isa sila, ipinahayag ni Isabela, sila ang ugat ng lahat. Ngunit ikaw, Miguel, ay parang si Rafael, mabuti ka. Inilahad niya ang kanyang galit, ngunit walang hinanakit kay Miguel. Kung ang kamatayan ko ang magpapaiwan ng iyong galit, gawin mo. Tumayo siya, hinawakan ang punyal ni Miguel, at itinarak sa sariling dibdib. Ang dugo ay dumaloy na parang ilog ng gabi, ngunit ang kanyang mukha ay may ngiti, nandoon na si Rafael. Susunduin niya ako. Namatay siya sa mga bisig ni Miguel, na ang kanyang huling haba ay puno ng kapayapaan. Hinanap ni Miguel si Sofia na umiiyak sa daan. Inilahad niya ang lahat, at si Sofia ay tumango, naalala ang paalam ng ate. Naglibing sila kay Isabela ng maayos, katabi ni Rafael. Ngunit ang mutya ay hindi nawala, sa sandali ng kamatayan, lumipat ito kay Sofia. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng dilim, ngunit si Miguel ay naging sandigan. Kinuha nila si Mateo mula sa simbahan at tumakas sila palayo na gumagamit ng pera upang magsimula ng bagong buhay. Nagpakasal sila at nagkaanak ng 5 pa, na ang Mateo ay lumaki na may alaalang ng sumpa ngunit hindi nakakaalam. Sa bawat henerasyon, ang mutyang itim ay nananatili, parang dugo na dumadaloy sa mga ugat ng pamilya, naghihintay ng kabilugan ng buwan upang magmulat ng mga mata na pula sa gabi. Ang unang aswang ay hindi namatay, siya ay nananatili, kumakain ng mga alaala at galit, sa dilim ng Sikajor.